Bakit nga ba, natanong ba natin, bakit karamihan ng pangako ng tao ay napapako? Ang sabi sa salita ng Diyos na, the heart of man is deceitful. Ito ay mapinling lang at walang katiyakan. Pero, sino ang gusto makaranas ng pangako na hindi napapako at pangakong buhay? Amen. So, lahat po tayo. So, etong pangakong na to, hindi siya, literally napako siya. Pero nabuhay siya muli para lakaran yung pangako na yun at maranasan natin sa araw na to. Alam mo kaninong pangako yun? Sa pangako ng Panginoon. So, sabi nga sa Matthew 19 verse 26, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Sabihin mo nga sa tabi mo, all things are possible with God. So, dito na po tayo magsisimula. But ang verse po natin ngayon is Deuteronomy 30 verse 13 to 16. So, babasahin ko po sa inyo, verse 13. Sabi sa verse 13, neither it is beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us that we may hear it and do it. Verse 14, but the word is very near you, it is in your mouth and in your heart so that you can do it. Verse 15, see, I have set before you today life and good, death and evil. Verse 16, if you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in His way, and by keeping His commandment and His statutes and His rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you're entering to take possession of it. Yan ang pangako ng Diyos para sa atin. So, bago natin malaman ano ba yung mga pangako niya, sabi sa verse 13, sabi dito, neither it is beyond the sea. Bakit dagat yung ginamit ng Panginoon? Hindi pwede ilog, hindi pwede batis, hindi pwede swimming pool. Bakit dagat? Nasukat na po ba natin ang dagat? Hindi. Ang dagat ay napakalalim. Ang dagat ay napakalawak at ang dagat ay napakataas. Ganon din ang pangako ng Diyos para sa atin ngayon. Ang pangako niya ay malawak, malalim, mataas, hindi mo mabilang-bilang. So, sa verse 14, sinabi dito, but the word of God is very near you. It is in your mouth and in your heart so that you can do it. Sinabi dito, very near. Hindi lang near, kundi very near. Bakit ang lapit ng salita ng Diyos ngayon sa akin? Kasi, natandaan po ba natin, di ba, na tinanggap natin ng Panginoon, na-encounter natin siya, nagkaroon tayo ng new life. Pangalawa, nung na-encounter natin ng Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng growing. Nag-grow tayo in the Spirit with Him. Nung tinanggap natin siya, ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nasa ating puso. So dahil tayo ay nasa Diyos, ang Diyos ay nasa atin, sinabi dito sa kasunod, you can do it. Sabi nga, if God is for us, who can be against us? Can I give a clap to our gods? Hallelujah! Sabi nga, walang imposible sa ating Diyos. Sabi nga sa Matthew 6 verse 33 na, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo ba alam, kapatid, brothers and sisters, ngayong gabi, inuna mo ang kaharian ng Diyos, pinagpala ka na. Hallelujah! Palakpakan natin siya. Sabi nga, ako naman ang iniisip mo ngayong gabi, project, thesis, work, inuna mo ang Panginoon, all these things shall be added unto you. Hallelujah! So sabi naman po sa verse 15, see, I have set before you today life and good, death and evil. Even though sinabi ng Diyos sa atin na unahin mo ko, anak, gusto ng Diyos na pagpalain tayo, meron pa rin tayong, sabi sa Genesis 1:26 na, God give us dominion. God give us free will. Kahit sabihin ng Diyos, ako naglikha sa'yo, may maganda akong plano para sa'yo, pero hindi, binigyan pa rin niya tayo ng freedom. Binigyan pa rin niya tayo ng free will. Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos, karamihan po kasi sa atin, mas nananatili sa pangako ng mundo. Bakit nananatili ang mga tao sa pangako ng mundo? Kasi mas visible. Mas madaling kunin. Example na lang, may lumapit sa aking ahente ng insurance. Sabi niya sa akin, okay, just give me 5,000 and I will make your 5,000 5 million within 5 years. Pangako ko yan. Wow, very instant. Very instant mo makamtan ang pangakong yon. So, example na lang sa work.
Sabi ng boss mo, gawin mo to, gawin mo yan, ipopromote kita. Very instant. Instant na kasi karamihan ngayon ng pangako ng tao. Pangako ng mundo. Kaya, binigay sa atin ng Diyos, good, death, and evil. You have time to choose. You have decision to make. Tapos sabi dito, pero alam mo ba kapatid, ang sumunod sa verse 15 is verse 16. Sabi niya dito, if you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in His ways, and by keeping His commandments, His statutes, His rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you're entering to take possession of it. Kung sa mundo, 5 million lang yung bibigay sa'yo, dito sabi sa Panginoon, you shall live, multiply, at magiging pagmamay-ari mo pa yun. Hallelujah! Pero, sabi nga, there is, may gagawin ka. Ano yung sinabi dito? Una, obey commandments. Pangalawa, love the Lord, walking in His way, keep His commandments, His statutes, His rules. Eh yung sa mundo, yung sinasabi lang, bigyan mo lang ako ng 5,000. Very instant, madali. Pero ang sabi ng Panginoon, obey my commandments, anak. Tapos, yung kasi karamihan na reason natin, Lord, pwede blessing na lang. Mahal naman kita. Mahal ko nga si Ana, mahal ko si John, mahal ko si Pastor Dong, mahal ko si Pastor Ami. Mahal din kita, Lord. So, pwede mo na sa akin ibigay yung blessing. Pero alam mo, sabi sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. At sabi rin dito, if you keep my commandments, you love me. Kaya wala tayong rason kung hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos. Amen. And sabi nga dito, bakit kailangan natin i-keep yung commandments ng Panginoon? Pumunta tayo sa Proverbs 3, verse 1 to 10. So ito pa lang yung promises of God. Introduction lang po yun. so, what are the promises of God? Bakit kailangan natin i-keep yung commandments sa Kanya? Sabi sa verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you. Unang promise ng Diyos sa'yo, long life and peace. At sumunod doon, ano pa yung commandment na yon? Sabi sa Ephesians 6 verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land. Sabi nga, obey. Sino yung parents in the Lord natin? Yun yung mga pastor natin. Sinabi ba dito wrong? Sinabi dito is right. So ito, sabi pa salita ng Diyos na with the promise yung pag-honor natin sa father and mother. At magkakaroon pa tayo ng sasagana pa tayo at lalawig ang ating buwan, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Bakit magkakaroon tayo ng kapayapaan sa isang bahay? Kunwari, bago pa dumating yung mom mo, di ba karamihan naman sa atin, maingay yung nanay, pag sa yung hugasin nyo, yung kama mo, ligpitin mo na. Bago pa lang dumating si mommy, nakita mo nang merong napakaraming plato hanggang abot kisame. So bago pa lang siya dumating, hinuhugasan mo na. Habang naghuhugas ka, sabihin mo rin, kumanta ka na rin, sabi mo, through you, I can do anything. I can do all. Pag nagwawalis, ganun din, through you, I can do anything. So pagdating pa lang ni Mami, pagbukas niya lang ng pinto, imbis na sisigaw siya, tumahimik. Kasi magkakaroon ka ng kapayapaan kasi sinunod mo siya. Una pa lang, in-honor mo na siya. Kasi responsibility natin yun bilang anak. So, magkakaroon ng kapayapaan sa bayan. Imbis na may 50 caliber, wala na. Wala na, di ba? So, isa pa, bakit magkakaroon ng peace? Sabi nga, sa Matthew 11:28, come to me, all those who labor and heavily laden, and I will give you rest. So, yung mga hindi makatulog, walang kapayapaan sa puso. Sabi ng Diyos, lumapit ka sa akin at ako magbibigay ng kapahingahan sa'yo. So, hindi na need na sleeping pills, kung may insomnia ka. Ang Diyos pa lang ang sagot, kaya ka makakatulog at makakapahinga. Hallelujah. So, number 2, you will have favor and success. Sabi dito sa verse 3 to 4, bind them around, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck, write them of the tablet of your heart. So, sabi dito, you will find favor and success. Bakit mo kailangan i-bind yung salita ng Diyos at tukitin mo pa? Kasi sabi nga, there's a thief who wants to steal, kill, and destroy you. Habang paangat ka ng paangat, sa success, binibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Nakakabot mo na yung glory ng pagpapalan ng Diyos. Ang kaaway gusto kanya sirain.
Kaya sabi mo, hindi lang puro pangako to kapatid. Kailangan mo i-guard yung heart mo. Sabihin mo sa katabi mo, guard your heart. Guard your heart. Wow. At isa pang example na nagkaroon ng favor and success dito is si Solomon. Sino ba nakakilala kay Solomon? Lahat po tayo, di ba? Sabi dito, si Solomon, he became a king when he was just a child. Si Solomon, hindi siya nag-ask sa Lord ng kung ano man, kundi natin, yung salita ng Diyos, pinanatili niya, talagang binulay-bulay niya, pinanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng understanding heart. Alam niyo ba, nung talagang nag-focus talaga si Solomon sa salita ng Diyos, hindi siya naagaw sa kung anumang bagay ng mundo. Nagkaroon siya ng favor sa Diyos at nagkaroon siya ng favor sa tao. Si Solomon, ngayon, siya yung pinakamayamang king. Nagkaroon siya ng 666 talents of gold, 14,000 chariots, 125,000 horsemen, 700 wives, princesses, and 300 concubines. Kung pinagpalan ng Diyos si Solomon, sino pa naman tayo para hindi pagpalain niya? Amen? Hallelujah! So sabi rin sa salita ng Diyos sa Deuteronomy 28 verse 13, we are the head and we are not the tail. Kung iniisip mo, minamalit mo ngayon kapatid ang sarili mo na talunan ka, panghawakan mong sinabi ng Diyos, ulo ka, hindi ka buntot. Hallelujah. So pangatlo na pangako ng Diyos, and He will make your path straight. All you need to do is to trust God. Sabi nga, God's ways are very different in our ways. God's plans are greater than our plans. Sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope in the future. Hindi, sinabi dito, hindi ka naman, walang harm na gagawin sa iyong Diyos, kundi napakaganda ng plano niya. O kung yung plano mo dati is pakanan kaliwa ka, hindi ka sigurado, yung buhay mo, parang gulong ng palad, minsan sa taas, minsan sa baba. Pero pagkasama mo ang Diyos, at sabi nga sa kanta, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Sa lakbayin mo, kasama mo ang Diyos, hindi ka na matatakot, hindi ka na mangangamba pagkus siya ang nag-lead sa'yo at magiging tiyak ang iyong daanan. Amen. Hallelujah. So, pang-apat, magkakaroon ka ng healing. So, sabi sa Matthew 8 verse 2, ito yung in-example ni Pastor Noel nung Sunday. Sabi, meron dito na, yung kwento nito is a leper. Meron siyang ketong. Yung sabi niya, pag may ketong ka, kinarurumihan ka ng tao, hindi ka dinidikitan. Pero siya lumapit siya sa Panginoon. At sabi niya sa Panginoon, sa verse 2, and behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Sabi niya doon, if, may pagdududa. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, sa Exodus 15:26, for I am the Lord, your healer. Sabi niya pa, ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Sabi niya sa Matthew 8 verse 6, I will come and heal him. Ang Diyos gusto kang pagalingin. Yun ang pangako niya sa'yo. Pero ang tanong, willing ka nga ba na pagalingin ka ng Panginoon? So, number 5 is provision. So, sabi nga, everything comes from the Lord. Wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon. Sabi niya, sa verse 10, then your barns will be filled with plenty and your vats will be burning with wine. Pag binigay mo ang first fruit mo sa Panginoon, even the tithes, sabi nga sa Malakay 3 verse 10, huwag kang magtaka na, sabi, the God will open the windows of heaven. Ganun yung pagpapala niya sa atin. Binigay mo ang konti, pero ang Diyos gusto niya ibigay lahat-lahat para sa'yo kasi anak ka niya. And sabi nga, sa Exodus 6 verse 8, I will bring you to the land that I swore to give to Abraham, to Isaac, to Jacob, and I will give you for a possession, I am the Lord. So yung pangako niya kay Jacob, kay Abraham, kay Isaac, nga hanggang ngayon nararanasan natin. Kasi ang salita niya ay buhay sa atin ngayon. Hallelujah. So, may conclusion sana ako.
So, conclusion kasi John 14 verse 1, paki-note, so i-meditate natin. Sabi ng Panginoon, let not your hearts be troubled, believe in God, believe also in me. Tapos sabi niya sa John 14 verse 12 to 14, truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do works that I do, greater work than this he do, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me everything in my name, I will do it. So, greater works po talaga. Kaya walang imposible sa ating Diyos. So, panupalang gabi sa ating lahat. Praise God. Thank you, Ate Ria. So, sa preaching po ni Ate Ria, sinabi niya sa atin dito na sa mundo, ang promises ng mundo, ano po ay instant. Napakadaling mag-promise. Pero sa Panginoon, hindi lamang po siya nag-promise, ibinigay niya, o siya ay namatay para ma-fulfill niya ang promise niya sa bawat isa sa atin. Amen? And ano po yung mga na-remind ni Ate Ria regarding sa promises ng Panginoon? We will have long life and peace, favor and success. So sa mga lalaki, hindi nyo po makukuha ang promise kay Solomon na many wives and concubine. Riches na lang po. And peace ulit. Ayan. Tapos ano pa po ba? We'll be the head, not the tail. Tapos, I'll make your path straight. Yan. We'll also have healing and provision. Dahil po sa Panginoon, walang imposible. Amen?